Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating 1 week prayer and fasting na series, and now magpo-proceed tayo sa Great Problems Requires Great Solutions. So ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Esther chapter 4 verses 15 to 16. So dun sa Tagalog translation ng Bible verse na ito, ang sabi: "At sinabi ni Esther sa kanila na sagutin si Mordecai, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan mo sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari bagaman labag sa batas. At kung ako'y mamamatay, ay mamamatay." So, yung kasi, before, hindi ka pwedeng basta-basta humarap sa hari. Parang, yung backstory nito is sinabihan siya ni Mordecai na hindi ganon kadaling humarap sa hari. Like, kapag wala kang appointment or wala kang pasabi, wala kang pahintulot na haharap ka sa hari, is kapalit nun kamatayan. Kaya nga sabi niya dito sa may bandang huli ng Bible verse, "Pagkatapos ay pupunta ako sa hari bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay ay mamamatay." So dahil nga may problema yung mga Hudyo, kaya siya lalapit sa hari, i-risk niya yung sarili niya na kung mamamatay man siya dahil sa pagharap niya sa hari is mamatay na siya. Kumbaga mamimili lang kasi siya. Hindi siya haharap sa hari, mabubuhay siya at hindi rin maliligtas sa mga Hudyo. O haharap siya sa hari na pwede siyang mamatay pero maliligtas sa mga Hudyo. So, 'di ba, parang ang conflicting ng decision na kailangan niyang gawin. So ngayon, para mas maintindihan pa natin itong Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, fasting is necessary when we have crucial decisions. So, katulad kay Esther, kasi siya napagdesisyonan nga niya na mag-fasting, 'di ba? Nakalagay doon sa binasang nating talata kanina. Magfa-fasting sila kasi nga kailangan niyang gumawa or mag-decide ng crucial decision. So, katulad ni Esther, tayo rin dapat, especially on times like this na kailangan nating mag-decide sa mga napakabigat na bagay. Kailangan natin ng fasting, kailangan natin ng more focused communication with God para mahingi natin yung guidance niya and mas makausap natin siya ng malalim. Kumbaga, yung siya lang yung nasa isip natin kasi nasa kanya yung solution or nasa kanya lahat ng kasagutan sa mga tanong natin. So, dapat, when we have to make crucial decisions is kailangan mag-fasting tayo kasi nga nakalagay dito, fasting is necessary when we have crucial decisions. Number 2, fasting is necessary when we need God's intervention. So, kapag may mabigat talaga tayong problema, dinadala, and kailangan natin si God, kailangan natin ng intervention niya. Hindi sapat yung prayer lang. Lagi nga sinasabi, diba? Sabi nga, as normal as we do prayer every day, dapat yung fasting din ganon. And syempre, lalo na sa mga times na we are super desperate. Diba, yung situation natin is kumbaga, hindi na natin makontrol kasi under certain circumstances, may mga bagay talaga tayong hindi kontrolado, and lagi natin tatandaan na God is always in control and He is all-knowing. Kaya at times na kailangan natin ng intervention niya, ng tulong niya, is dapat mag-fasting tayo. Kasi nga sabi rito, diba, great problems requires great solutions. So, saan ba manggagaling yung great solution na yun? Sa atin ba? Sa sarili ba natin? Hindi, diba? Kay God. So, kailangan natin hingin yung tulong niya. And to do that is kailangan natin mag-fasting. To do that is kailangan natin ng matinding communication kay God. And magagawa natin yan kapag nagfa-fasting tayo or when we do fasting. Number 3, fasting is necessary when we are in desperate situation.
So, ayun nga, yan sabi ko kanina, the more desperate we are is the more na kailangan natin mag-fasting. Hindi sapat yung prayer lang, di ba? Kailangan may stronghold kang pinanghahawakan. Kumbaga, nakikita ni God na yung will mo para dun sa pinagpipray mo is, kumbaga, napaka-strong, di ba? Matibay yung power ng prayer mo kapag sinasabahan natin ng fasting. So, dapat at times na nasa problema tayo, desperate situation, kapag kailangan natin gumawa ng crucial decisions, and kapag need na natin ng intervention ni God is mag-fasting tayo. So ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, soak yourself in God's presence before making crucial decisions. So ayun nga, kumbaga parang ito na lang yung pautos patungkol dun sa teaching number 1 natin. Kailangan natin ilubog yung mga sarili natin sa presence ni God bago tayo gumawa ng crucial decisions, kasi nothing can go wrong with Him, di ba? Kailangan, if we want to be more prosperous, is ilagay or isama natin siya lagi sa lahat ng gagawin natin. And even before we decide or even before we make crucial decisions, is dapat nandun na yung presence niya sa atin. Number 2, secure victory in God's court when in desperate situations. So, dapat, yun nga, in desperate situations is lagi tayong or mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Mas panghawakan natin yung power niya sa atin, mas panghawakan natin yung mga inilaan niya sa atin, ibinigay niya sa atin, and mag-fasting tayo para mas makuha natin yung guidance na kailangan natin from Him. And number 3, seek the help of fellow believers and fast together. So, syempre, di ba, mas maganda, sabi nga, the more the merrier. Mas maganda and mas malakas yung stronghold kapag hindi lang ikaw or marami kayong nagfa-fasting and nagdadasal. Kaya nga, di ba, kung mapapansin natin, kapag, like for example, may nangangailangan, nagpe-pray over tayo, pinagpe-pray over natin siya. So, sa fasting, ganun din, mas mabigat yung power nung pagfa-fasting and nung prayer kapag marami kayo, especially ng fellow believers mo, and sabay-sabay niyong ginagawa. Kapag sabay-sabay niyong ginagawa, kayong maraming believer, and iisa lang yung goal niyo ng pag-fasting, di ba? You are entering towards the same goal. So, mas nagiging strong yung pag-fasting nyo, and definitely you will get what you're praying and fasting for, di ba? Just wait for the right time and the right moment, and God will give everything that you need. Lahat ng alam niyang kailangan mo sa buhay, lahat ng alam niyang makakabuti sa'yo. Basta ilapit mo lang sa Kanya and samahan mo ng fasting, is sure na ibibigay niya yun sa'yo.